Hello guys, last na ginawa natin is nakakapag-save na tayo sa ating database. So ngayon, dapat gawin natin is kunin natin yung nasa database natin. Kasi itong nandito is just that the JSON array, yung persistent path. So ngayon, ah gawa natin ng code kasi pag katulad ng ganito, ganyan. And then pag run ko ito, 8 yung apple na nandito, but in our database, walang nagbago. So pag i-refresh ko ito, 4 pa rin ito. And then 8 yung nandito. So iba yung niloload. So gawa natin, punta tayo sa inventory manager natin. And then, ito yung gawin natin na code. So, bilisan lang siguro natin. So, private enumerator fetch inventory by user ID. And then, string JSON. Kunin lang natin ito. Using Unity web request www Unity web request that get URL tapos yield return send web request tapos if result equal to Unity web success and then else na lang muna kasi gagawa pa tayo ng function. Error tapos and then sa baba load inventory from server. So the same lang nito sa ating load inventory, but this time ito lang yung kukunin natin. Ayan lang. And then we should have a string JSON here. Ayun. And then okay na yan. Call na lang natin ito dito. Tawagin natin si JSON. Okay. Next, new text file. Kopyahin natin ito. Oops. Tapos gawa natin siya ng code. Okay? So sa code, ito lang. Kanino bang user ID? So user ID equals int val and then $sign get. Tapos the user ID. Tapos SQL. So we'll make a query. Select item ID, then item ID, item name pala, comma, then quantity,
from, pakihan natin baka hindi nyo makita, from inventories as I join the items as it on I.item ID equal sa it. Oops, nagma-malfunction yung keyboard ko. Where the I.user ID equal to user ID. But walang ito. Okay. Next, the inventory. $ inventory equal sa ganito, naka-array. So, if result, magpiquery pala muna tayo. Pass natin yung SQL natin. Tapos, and $ sa result greater 0. Tapos while equal to result, then fetch, but ayaw niya mag-fetch result. Fetch result, but ayaw. Okay. Fetch ayun. Tapos inventory equal sa item ID equal cast natin sa int, then the row of item ID, tapos double quote again para sa item name equal enter sa double quote row of item name, quantity equal greater, cast natin siya as int, and then row, then ito yung quantity. Okay. Tapos after sa loop, and then outside pala ng if. So let's make a response equal sa ating user ID, tapos int user ID, comma, para sa ating slot equal greater sa ating inventory, tapos header content type
application /JSON. Okay? Tapos echo JSON encode, and then response, comma, sa ating JSON pretty print. Then close the connection. Okay, save natin sa ating GD5 tutorial. Let's call it as get inventory by user ID .php. So copy natin, then paste it here, but we need to add something like this. So question mark user ID equal sa ating int pala ito, int user ID, int user ID, and then our user ID. Tapos ito naman is www.downloadhandler.text. Then save. Tapos instead ito dito sa start, comment na lang natin ito. Then start coroutine 101, save, then go to Unity, check natin. So wait lang, bago pala natin i-start, hindi yan parenthesis, it should be square bracket. Okay, so ayan, then punta na kay Unity, tsaka meron pa palang yung connection, so equal sa connection. Okay, save. Okay, then punta ka Unity, start. So dapat 4 na apple ang lalabas dito, tsaka yung dalawang item. Yeah, 4 nga kasi ang nasa database natin 4 na apple. So pag mag-add ako ng isang apple at saka yung coal, siguro 2, so naging 3. So save na natin, and then stop, and then look, tingnan natin yung database natin, and then naging 3 nga. So start, dapat 5 yung apple, isang axe, then 3 na coal. So okay, so yan nga, gumana.